gabi. Magandang gabi, Edmore and MJ. Nice to be back. Yes, sir. Sir, unang tanong. Paano po ba isusulong ng Rage Coalition ang laban kontra korupsyon at paano mapapanagot? Paano po mailalaban yung accountability? Ang key dito is napapag-isa na ngayon ang daang-daang organisasyon na galit dito sa gobyernong korap ni BBM at sumusuporta naman sa kandidaturang pang-presidente ni VP Sara Duterte. Kung makikita nyo po sa social media at sa lahat ng sektor ng ating lipunan, marami pong mga tao at organisasyon na sumusuporta kay VP Sara Duterte para maging presidente ng Pilipinas at galit sila sa mga nangyayaring korupsyon sa ating bansa at galit sila sa ginagawang harassment at pangiipit at pagpigil sa pagtakbo ni VP Sara Duterte bilang presidente sa 2028. Ngayon po, ito po ay isang symbolic event and coalition at pagsama-sama para mapaisa ang aming puwersa. Dahil kapag meron po tayong nag-iisang pwersa at lakas, mas mapapadali po nating malabanan ang kanilang pangapi at ang kanilang pagnanakaw. Makaasa po kayo ngayon, simula ngayon, meron na po tayong ulo ngayon na nagli-lead sa atin sa lahat ng ating movement at yan ay ang kapatid ng ating Vice Presidente na si Mayor Baste Duterte ng Davao City at sinabi niya ang kanyang mga deputies, si dating Secretary Mike Defensor at ang dating Speaker of the House na si Pantaleon Alvarez. Lahat po ngayon ng aming direksyon ay sila ang nagdidikta at malinaw po ang kanilang mandato sa amin. Lahat ng pagnanakaw ng gobyerno ay aming lalabanan. Magsasalita kami sa lahat ng kanilang pagnanakaw at ganun din ang kanilang pag-iipit kay VP Sara Duterte para hindi makatakbo bilang presidente sa 2028. Lahat ng kanilang hakbang ay aming kokontrahin dahil ang taong bayan, lahat po kami, gusto namin na makatakbo bilang Vice President si VP, bilang Presidente si VP Sara Duterte sa 2028. Yun po ang ayaw namin mangyari, ang mapigilan ang democratic process natin na eleksyon para maihalal ang gusto nating maging presidente sa 2028. Hindi nga po ito mismo eleksyon na kaagad-agad. Ang gusto lang namin ay huwag ninyong pigilan ang pagkakataon na makatakbo si VP Sara Duterte na maging presidenta sa 2028. Yun po. Paano po, attorney, ang binanggit po ninyo ang salitang taong bayan? Paano po ang participation ng ordinaryong Pilipino o mamamayan sa Rage Coalition? Nakita mo yon MJ Mondehar kahapon, nandun tayo sa lugar, 750 na organizations na independent and interdependent mula sa buong Pilipinas. Maraming galing sa Mindanao, meron sa Visayas, at meron din sa Luzon. For example, galing sa Luzon, sabi nila, walang Duterte sa Solid North. Meron pong Duterte Solid North. Ang dami mula sa Cagayan Valley, mula sa Tuguegarao, mula sa aking lugar na Isabela, kung saan ang tahanan ni House Speaker Bogie T. Nandyan po, napakaraming Ilocano, ang daming maiitim kahapon doon sa Rage Coalition event doon sa Club Filipino. Kung nandun po kayong lahat, nabanggit ang daang-daang mga organisasyon na kasama dito. At makikita nyo rin po lahat ng movement natin sa social media at lahat ng media kung saan dumadaan ng impormasyon, ang sentimiento para kay VP Sara Duterte ay overflowing po at ang sentimiento para itigil na ang pagnanakaw sa ating bansa ay nandoon po. At yun po, ang ginawa namin kahapon, pinag-isa po namin ang pwersa na iyon para mas organisado at malinis ang pagbigay natin ng mensahe sa taong bayan. Dahil kapag magkakasama tayong lahat, hindi nila tayo maaapi ng ganun-ganun lamang. Ang Rage Coalition po ba ay ang solid opposition? Kasi kung titingnan nyo po, marami po sa mga nasa Liberal Party ay kasama po ngayon at wari bagay kaalyado ng kasulukuyang administrasyon na kung babalikan natin ang Duterte admin, sila po ang oposisyon. Sir. Yun po ang lumalabas ngayon. Yun po ang objective ng Rage Coalition. Siya ang magiging symbolic na unified opposition against sa administration. Kung makikita nyo po ngayon sa Senate, si Mr. Bongo lamang at si Mr. Robin Hood Padilla ang lumalaban sa kanila. At ganoon din po sa Congress. Iilan lamang kasama na si Congressman Parlo Malcoleta ang lumalaban sa ating administrasyon. Kaya iilan na lamang pong natitira. Kumbaga sa ating loob ng gobyerno, lahat po sila ay nagsama-sama na para
control sa amin. Ang lahat ng aming ginagawa ay kami po ang nagdidikta. Kung gusto namin mag-relax, magre-relax kami. Pero kapag may nakita po kaming kamalian sa gobyerno, pinapansin po namin. Hindi po nanggagaling sa taas or may at paghahabol sa lahat ng nagnakaw ng pera ng taong bayan. Pero paano ang pasimuno ng modus operandi na ito? Paano yung pasimuno ng scam na ito? Ba't hindi natin hinahabol? Yung nag-iisang tao na dapat nating panagputin na siyang may kakayahan na i-execute lahat ng malaking systemic na corruption na ito, walang iba kundi ang presidente. Bakit hindi natin siya hinahabol? Bakit yung simpleng pagsampa namin ng impeachment ay ayaw ninyong palusutin? Bakit yung napakaliit na matter lamang na finding lamang doon sa Commission on Audit sa loob ng Office of the Vice President, yun ang pinapatulan ninyo dahil ba ambisyoso ang pinsan ng presidente at gusto rin niyang siya ang mamuna ng Pilipinas susunod. Kaya ayaw niyang pagbigyan ng kahit na maliit na pagkakataon lamang na tumakbo si VP Sara Duterte para maging presidente. Hindi nga namin hinihingi na maging presidente siya. Ang hinihingi lang namin ay pagbigyan ang ating democratic process, na pagbigyan ang taong bayan na malaya sila na mamili kung sino ang gusto nilang mamuno sa kanila sa susunod na termino. Kaya dapat hindi nila abusuhin ang paraan ng batas at ng ating konstitusyon para pigilan ang democratic process na iyon. Yun po ang nilalabanan natin. Kaya sinabi po ng ating pinuno ng Rage Coalition kahapon, napakalinaw ng kanyang marching order. Napakalinaw, sabi niya, ang ating principal na si VP Sara Duterte ay nag-declare niya na tatakbo siya bilang presidente. Isa lang dapat ang mensahe natin. I-make sure natin na malaya siyang makakatakbo bilang presidente sa 2028. At lahat ng hakbang ng gobyerno na ito para pigilan iyon ay dapat labanan ng lahat ng miyembro ng Rage Coalition. Opo, Kaya yung mga sinabihan niya, MJ, yung mga nasa loob ng Rage Coalition, dahil nasa yung mga Duterte supporters talaga. Sabi nga niya, mga mayayabang tayong lahat. Totoo naman yan. Kasama na ako sa mga mayayabang. Kapag mayabang ka talaga, nag-aaway-away din kami at natatamaan namin ng isa't isa. So kailangan rin namin ng konting disiplina at hindi rin namin patulan ng isa't isa at mag-focus tayo sa kalaban. Dahil kapag ang laban natin ay pinapatulan natin at infighting ang ginagawa natin, nanghihina lamang ang ating aksyon. I-focus natin ang lahat ng energy natin at lahat ng assault natin doon sa singular opponent, at yan ay si BBM at ang kanyang mga kampon para pigilan si VP Sara Duterte na tumakbo bilang presidente sa susunod na eleksyon. bago lang po si Partner Admar. Sir, sa paglulunsad po ng Rage Coalition, anong nakikita po ninyo? May empower po ba? O makakumbinsi po ba nito ang ilan o mga local chief executives na magsalita na rin against corruption? O mas hindi sila papanig sa Rage kasi nga takot sila sa repercussions na kanila pong mga desisyon? Naniniwala ako na kapag nakikita natin na ang lakas ng movement ay nagiging isa at nagiging malaki, mas tumatapang po ang taong bayan. Tandaan po ninyo, nung umpisa, iilan lamang po ang nagsasalita. As a matter of fact, hindi pa po ako nagsasalita noon dahil natatakot ako dahil ang dami ko ng kaso mula kay Chairman Georgie Garcia doon sa COMELEC, di ba? May kaso rin ako dito sa aming local dahil may sarili rin akong laban sa COMELEC at dito sa aming local government. Pero unti-unti po kaming lumabas. Lumabas si Lian. Lumabas ako. Pinakaunang lumabas si Kiko. Tapos marami na rin pong sumunod na mga congressman at mga senator. At marami na rin dyan sa loob na nagbubulong-bulungan at sinasabi na rin nila ang suporta nila para kay VP Sara Duterte. At alam namin na marami talaga sa kanila na handa na bumaliktad. At ang tanging hinihintay lamang nila
tulad ng nag-engganyo sa amin nung kami ay lumabas, ay alam namin na kapag kami ay lumabas, ay malakas ang puwersa na kakampi namin na hindi kami babasta-basta tatapak-tapakan lamang at hindi basta-basta na isang pitik lamang ay mawawala kami or ipapakulong nila kami agad-agad. At yun po ang nangyari sa amin. Nagsuportahan kami nila Kong Lian, nila Kong Kiko, ako, sila Mayor Baste. Lahat po ng mga organisasyon, kami pong mga personalities, hindi naman po kami magkakakilala eh. Kung baga mga lone wolf kaming lahat, kanya-kanya kaming lakad lahat. Pero ang nag-unify lang naman sa amin ay ang aming interes na itigil na ang pagnanakaw sa ating bansa at pabayaan nilang tumakbong presidente si VP Sara Duterte. Pero dahil kami ay nagsasama-sama, mas malakas kami ngayon na magkakasama at magkakabarkada na kami ngayon at tinatawag na kaming disruptors at wala kayong magagawa kapag kami ay sama-samang aatake sa inyo. Kaya napakaganda yung sinabi ni Mayor Baste kahapon. Minention niya si Kong Lian, yung ginagawa niya ngayon na rally para pababain ang mga presyo doon sa Liwasang Bonifacio at pumunta rin din sila doon sa Batasang Pambansa, hindi po ba? And napakagandang nangyari. Nagtrabaho si BBM, binaban niya yung excise tax. At yung mga hiling din ng mga ibang mga sektor na ipakita yung kalusugan ni BBM, di lumabas tuloy siya para ipakita niya ang kalusugan. Hindi po ba ganun ang essence ng ating demokrasya at kalayaan sa ating bansa? Malaya dapat tayong sabihin ang ating reklamo at hindi dapat tayo babalikan ng kaso. Bagkus, dapat tuparin nila kung ano ang hinihiling natin. Ganon dapat. Continuous dapat kayong magtrabaho para hindi naman kami reklamo ng reklamo. Ganon po. Kaya nung binanggit niya lahat ng initiatives ni Congressman Leon Libiste na napakaganda at binanggit niya rin ang aking pangalan at pangalan ni Kiko Barsaga at sinabi niyang kaming lahat ay sama-samang mga baliw. Well, kami ay mga baliw lahat dahil sa organisasyon, dahil sa ganitong gobyerno na puro pagnanakaw na lamang ang ginagawa, ang mga taong maingay at gustong tumigil kung ano ang status quo ay hindi mo maiiwasan na bibigyan ng label na baliw. Kung yun ang gusto nyong ibigay na label sa amin, pues magiging baliw kami at hindi kami titigil hanggat hindi mahihinto ang korupsyon sa ating bansa at lahat ng kalokohan na ginagawa ninyo na pang-aabuso ng impeachment process na nakasaad sa ating saligang batas at para buwagin ang ating democratic process na ang kalayaan ng Pilipino na kanilang iboto ang gusto nilang presidente sa susunod. Opo, Attorney, magandang gabi, si Admar po ito. Ano naman masasabi niyo po na ikinokonek itong koalisyon na maagang namumulitika? Kung paagahan lang ng politika ang pinag-uusapan, mas maagang namulitika si Bongbong Marcos. Bakit? Wala namang dahilan para gantihan niya ang Duterte. Una, pinaaresto niya si Digong Duterte. Pangalawa, sinampahan niya ng impeachment si VP Sara Duterte. Meron bang dahilan para gantihan niya sila? Wala naman. Ang mga Duterte nga ang nagpapanalo sa kanya bilang presidente ng Pilipinas. Nung una siyang tumakbo, hindi nga siya makapanalo, hindi ba? Panalo si Digong noon pero talo siya. Alam niya na ang tanging paraan lamang niya para manalo nung tumakbo siyang president ay dumakit pa rin siya sa mga Duterte. Kaya utang na loob niya sa Duterte ang kanyang pagkapanalo bilang presidente. Pero dahil mahina siyang presidente, napaglaruan siya ng mga ambisyosong nasa paligid niya. Katulad ng ambisyoso niyang pinsan na si Tambaluslos na pressure tuloy siya. At kung sino-sino mang mga ganit sa kapangyarihan sa kanyang paligid, ngayon tuloy gusto nilang pabagsakin at huwag nang bumalik sa kapangyarihan ang mga Duterte. Walang dahilan, pinakulong niya si Duterte at isinuko niya sa mga dayuhan. Bakit niya ginawa yun? As a matter of fact, meron namang mga institusyong pangdemokrasya and accountability sa Pilipinas. Meron naman tayong gumaganang judiciary. Meron naman tayong gumaganang ombudsman dito. Doon sa Rome Statute ng International Criminal Court, meron complementarity na tinatawag na kapag gumagana ang iyong mga judicial institution sa iyong bansa, walang jurisdiction ang ICC. At alam ni BBM na kapag ginamit niya ang mga democratic judicial process sa ating bansa ay hindi makakalusot ang mga kaso niya laban sa Duterte dahil alam niya na isa sa mga pinakapopular na presidente at pamilya sa Pilipinas ay Duterte, masigit pa sa mga Marcos. Alam niyang hindi makakalusot ang kasong yan dito sa Pilipinas. Dahil ang gusto ng Pilipino
ay hindi siguro sila panagutin. Kaya ang ginawa niya, violate niya yung general principle ng complementarity sa international law na nakasaad sa Rome Statute at isinuko niya si Digong doon sa ICC at violate niya mismo yung due process clauses ng ating konstitusyon na nagagaranti ng right to liberty sa ating mga citizens kasama na si Digong. Ano pa ang kanyang ginawa? I-violate niya pa rin ngayon yung democratic process ng ating konstitusyon. Malaya tayong mamili ng ating presidente. Ramdam na niya na hindi satisfied ang tao sa kanyang pamumuno. Yung pagkakataon na ibinigay sa kanya, ang taong bayan, ang pangako niya noon, babawiin ko ang dignidad ng Marcos, babawiin ko ang dignidad ng Pilipinas, babawiin ko ang dignidad ng mga Ilocano. Umasa kami doon, naskam kami, binoto namin siya. Pero ngayon, wala siyang ginawa. Napakatamad. Hindi nagtatrabaho. Meron pang mga aligasyon na adik parating nagko-cocaine. Hindi namin nararamdaman ang trabaho. Ang inaatupag niya ay naghihiganti sa mga taong pinagkakautangan niya ng loob na hindi namin maintindihan ng dahilan para lamang ipromote ang hindi naman sikat at hindi kilalang kanyang pinsan. Bakit puro resentment ang gumagana? Hindi naman yun ang gusto ng taong bayan. Bakit mo pinagbibigyan yung mga ambisyoso mong mga kamag-anak? Yun ang problema sa kanya. Kaya hindi po masaya ang taong bayan doon. Huwag niyang pigilan ang gusto ng taong bayan na mamili ng kanilang sariling leader sa susunod na eleksyon. Kung ang taong bayan hindi nila kilala si Tambaluslos, hindi nila kilala kung sino man ang manok ni BBM, dapat huwag pakialaman ni BBM ang gusto ng taong bayan. Huwag niyang abusuin ng konstitusyon at rules ng House of Representatives para lamang i-impeach si VP Sara para hindi na maging presidente pa kahit kailan pa ang Duterte sa mga susunod na eleksyon. Hindi pwede yan. Tahasang pang-aabuso yan at hindi papayag ang Pilipino. At yun po ang dahilan. Kaya nabuo ang Rage Coalition. Lahat po ng Pilipino, ang sentiments po nila ay ganoon po. Pero kalat-kalat po kasi ngayon sa social media at sa lahat ng aspeto ng ating lipunan. Ang ginawa po ng Rage Coalition ay pinag-isa silang lahat. At inilagay naming leader sa taas ang kapatid ng ating Vice President, whom we have our utmost trust and confidence. Si Baste Duterte na napakalakas ng dating. Parang ng kanyang daddy na si Digong. Parehong-pareho silang magsalita. Napakasarap nilang pakinggan. Ang sarap pong pamunuan ng mga ganitong taong malalakas. Opo, at nabanggit naman kanina ng Malacanang na sa pamamagitan ni Yusek Castro sa isang yung kanyang regular press briefing na ang gobyerno daw ay bukas sa lahat ng mga suhestyon na makakatulong, nabanggit nyo itong koalisyon na ito sa paglaban ng korupsyon. Ramdam nyo ba? Kasi maraming mga pahayag kung ano yung mga dapat gawin, ano yung mga pagpunas sa naging hakbang ng gobyerno, dapat ganito ang gawin. Nakita nyo ba na nakikinig ang gobyerno sa kasalukuyan? At tugma ba yung sinabing nakikinig ang gobyerno at bukas lagi sa anumang suwestyon na makakatulong sa pagpapaunlad ng bansa? By and large, hindi natin nararamdaman. Bakit? Simula nung umpisa na umupo si BBM, wala siyang ibang inatupag, kundi kasuhan lahat ng kumokontra sa kanya. Ako, nung nag-comment ako about sa COMELEC, kinasuhan niya ako. Si Kiko Barsaga, nung nag-comment about sa korupsyon ng mga congressman, senador at ng administrasyon ni BBM, kinasuhan at sinuspinde. Si Lian Leviste, nung nagkomento tungkol sa pagnanakaw ng kaban ng bayan, kinasuhan din. Wala silang inatupag kundi patahimikin lahat ng suggestion sa pamamagitan ng pagkakaso at pagpapakulong sa kanilang lahat. Ngayon, kung totoong nakikinig kayo, dapat BBM, parati kang nagpapakita sa taong bayan. Dapat parati kang nagtatrabaho. Dapat parati mo kaming kinakausap. Ngayon ka lang nagpakita isang araw. Well, thank you. Na-appreciate namin yan. At least nag-jumping jacks ka. At least pinakita mo na meron kang ginawa na kahit papaano doon sa excise tax. Pero sir, pwede mo bang gawin yan ng mas madalas? Dapat umpisa mo nang ginawa yan simula noong pag-upo mo pa lamang na presidente. Kung ginawa mo yan ng mas madalas at araw-araw simula ng umpisa, napakaunlad na siguro ng Pilipinas at walang pagkakataon na magnakaw ang mga kawatan sa ating gobyerno.
Gawin mo po yan ng mas madalas, bossing. Araw-araw. Dapat everyday meron kang performance. At everyday ipakita mo ang sarili mo na malusog at malakas para hindi lumabas yung chismis na maaring totoo. Na kaya ka lang nagpapakita ngayon ay dahil nakapag-ipon ka ng enerhiya. Pero sa totoo lang, kaya parati kang absent nung mga nakaraan, ang tagal ka namin hindi nakikita at hindi nagpaparamdam at wala kang ginagawa, ay dahil grabeng-grabe na ang sakit mo. Pero sir, magandang start ang ginawa mo ngayong araw na ito, maging consistent ka. Maging consistent kang magpakita sa taong bayan, mag-exercise tayo kada umaga at gumawa ka ng maraming bagay araw-araw para iligtas mo kami sa krisis na ito at tuparin mo naman at last ang ipinangako mo na ibalik natin ang pride ng Pilipino nung ikaw ay tumatakbo bilang presidente. Kapag yan po ay ginawa mo, sir, at lalong-lalo na kapag itinigil mo ang impeachment process mo laban kay VP Sara Duterte, bossing, babalik sa iyo ang pagmamahal ng taong bayan. Sinasabi ko sa iyo, BBM, bilang Ilocano, alam ko ang dami kong mga kaibigan na Ilocano. Lahat kami, love ka talaga namin sa puso namin. Pero isa ka naming kapatid na disappointed kami. Bakit ka tinamad? Bakit ka naging mahina? Pero hindi pa huli ang lahat. Bumalik ka sa pagtatrabaho, itigil mo ang korupsyon sa gobyerno. Ipakulong mo silang lahat. Magpakulong ka naman, wala kang pinapakulong eh. At lalong-lalo na itigil mo yung persecution mo sa pamilya ni Duterte. Pabayaan mong tumakbo si VP Sara bilang presidente at huwag mong ituloy ang impeachment. Babalik ang pagmamahal namin sa'yo at malay mo magiging magkabati kayo ni VP Sara at hindi ka na hahabulin at ang iyong pamilya at ang iyong mga kaibigan kapag siya ay naging presidente ng Pilipinas. Opo. Nung una, siya po ang hinahamon, lalo na nung nabanggit din ng kanyang kapatid, no? Yung sinasabing ano niya, naging user daw, no? Hinamon siya na magpa-hair follicle drug test at kung ano-ano pa, tinawanan niya lang ito. Ngayon, siya naman ang naghamon po. Sabi niya rito, I challenge anyone who are saying that I am sick, that they come and exercise with me, we will see who is stronger. You come to the gym with me, tingnan natin kung sino mas malakas magbuhat ng weights. Ano po ang masasabi nyo rito? Baka kakainin na naman yung kanyang sinabi kasi yung hamon niya namin, hindi mo nga nagawa. Parang mga ganun po, attorney. President Ferdinand Bongbong Marcos Jr., challenge accepted. I'm ready to go to the Malacanang today. Punta tayo sa gym, palakasan tayo ng buhat. Ito po yung biceps ko, pinapakita ko na sa inyo. Alright? Alright, yeah, buddy. Araw-araw yan, bossing, ha? Palakasan tayong dalawa. Gusto ko malusog ka, baka maging magkaibigan pa tayo. Ipakita mo sa akin na nagtatrabaho ka araw-araw, mag-gym tayo kada umaga, gising tayo ng maaga, alas 6, magsimula tayong mag-workout. Tapos humarap ka sa taong bayan, araw-araw magtrabaho ka. Pakinggan mo lahat ng kanilang hinaing. Pakinggan mo ang gusto nila. Tuparin mo po iyon dahil yun ang ipinangako mo at yun din ang salitang binitawan ni Auntie Claire ngayong araw na ito. Please, mag-follow through ka, okay? Challenge accepted, sir. Kapag yan ang ginawa mo, mamahalin ka ulit ng Pilipinas. Okay, attorney, maraming salamat po sa inyong oras at panahon ngayong gabi sa